rin na Correct. Same tayo sa Hong. nagre-rent ka na doon sa space na yon. I mean sa just near the ano. So Ah. basically, Mr. Chair, she was lying. Tama po kayo. Rakiterang Pinay Vlog. She. Diba? Yon ang gamit ni Congressman Adjong. She. Walang iya. Ayos na si Congressman Adjong. Talagang derechahan. She. Maybe she lied to Congresswoman Swansing. Diba? Maybe she lied too. Paulit-ulit, hindi lang isang beses. Talagang she, di ba? Ay, loko-loko rin to si Congressman Adjong eh. Pero matalino to, Muslim. Mga kababayan, taga-BARM, di ba? Ibang klase. Tontuwa ako dito na narinig, bakit she? Kagabi ko pa yan napansin eh. Sabi ko, naantok na ako pero parang bakit she ata narinig ko? Ulitin ko. When the raid happened, ang sabi niya, in May, he rented a space. I think the raid happened in July, in June. So maybe sometime there, nag-rent na siya. So ganun talaga yung pagkarinig ko rin na Correct. Same tayo sa Hong. nagre-rent ka na doon sa space na yon. I mean sa just near the ano. So basically, Mr. Chair, she was lying and maybe she lied to Congresswoman Swansing. Oh, di ba? Ay, si Rakiterang Pinoy Vlog daw, proud Muslim. Yan, mga kapatid nating mga Muslim. Pero, ayan, mga kababayan ha, si Congressman Adjong kasi nagsabi nun, syempre tatawanan ko lang. Oh, bakit? Bakit di ko tatawanan yun? Eh, tayo, joker din. Diba? Pero hindi ko alam kung intention talaga ni Congressman na Adjong yon. O kaya talagang nabanggit lang yan na she. Diba? Oh. Ulitin ko pa. Okay, one more. Yung mga hindi nakarinig. Ulitin ko daw. Oh. When the raid happened, ang sabi niya, in May, he rented a space. I think the raid happened in July, Okay. in June. So maybe sometime there, nag-rent na siya. So ganun talaga yung pagkarinig ko rin na Correct. Same tayo sa Hong. nagre-rent ka na doon sa space na yon. I mean sa just near the ano. So basically, Mr. Chair, she was lying and maybe she lied to Congresswoman Swansing. Talaga confirm. Kasi wala man lang pumansin dito sa mga congressman. Sa mga congressmen walang pumansin. Diba? So parang feeling ko, alam ba nila talaga na ito ay girl lalo? Diba? Talagang ding bading mga kababayan Tapos yung pag-iyak, Diyos ko. Hindi ako makaget over. Lalo kay Kibulo, hindi ako makaget over. Kayo. Baka, iniisip ko, tinitingnan ko yung mga nakasab sa akin. Buti naman dumadagdag pa, no? 1,2 yung nadagdag sa atin ngayon, 1,200. Kala ko pabawas Di ba? Ano, 1,200 yung nadagdag na subs sa akin ngayon. Akala ko pabawas Buti naman. Sabi ni Moises Lacanilaw, ringtone maganda yan. Okay, so next topic tayo mga ka-JP. No, saglit lang ito. Ayan. Magwawala na naman po, mga kababayan, ang mga DDS. Sigurado, mag-iiyakan na naman sila at siguradong magwawala. At si PBBM na naman ang sisisihin ng mga ito. Mga kababayan, dahil po si Laila de Lima, yung natitira niya pong kaso na nagkaroon po ng tinatawag tayong apila ng kampo ni Digong, ay ibinasura po ng RTC. At tuluyan ng malaya ngayon, etong si Laila de Lima. Nako Digong, magbalot-balot ka na at magtago-tago ka na. Sigurado, hahagilapin ka ni de Lima. Digong, asan ka na? Uuwi ka na, di na siya galit. Mga kababayan, ito po yung balita ngayon tungkol dito sa drug case ni dating Senador Laila de Lima. Sabi rito, court affirms de Lima's acquittal in last drug case.
alam naman po natin nung bandang June ay mga ilan sa mga kaso ni De Lima ay na-acquit na rin po siya, di ba? Tapos ngayon ay nag-appeal ang kalaban para sabihin po na kasi kaya ibinasura yon dahil mahina nga daw po ang mga testigo, mahina ang ebidensya laban kay Laila De Lima. Ngayon, nag-appeal po ang mga kalaban niya at lumalabas na ito ay double jeopardy. Kasi kinakasuhan muli siya ng parehong kaso. Mga kababayan, gusto pa siyang pahirapan wala na silang mga ebidensya. Kasi ang mga ebidensya nila ay gawa-gawa lamang. 'Di ba? Sabi dito, the Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 206, affirm its decision to acquit former Senator Laila De Lima in her last drug case filed during the Duterte administration. In a decision promulgated on August 7, the court denied the motion for reconsideration filed by government prosecutors who sought for the reversal of the verdict. So August 7 pala, mga kababayan, nag-file ng motion for reconsideration itong mga kalaban ni Laila De Lima na syempre alam nyo na mga bata ni Diggs, 'di ba? Kasi pinare-reverse nila yung verdict na si Laila De Lima ay ma-acquit dun sa kanyang last drug case. The court invoked the principle of double jeopardy in denying the motion of the prosecution, stressing that the dismissal of De Lima's case through demurrer to evidence was tantamount to an acquittal. Paano? Sila po ay nag-file ng motion for reconsideration, but then again, yung kanilang mga hawak na evidence ay pare-parehas lamang noong kanilang ebidensya noon. Therefore, mga kababayan, gusto lang talaga nila na ma-delay pa yung acquittal ni De Lima. At alam naman nila yon ng mga abogado na wala namang mangyayari doon dahil double jeopardy. Dapat kasi kung magpapile ka ng motion for reconsideration, it should have at least a new evidence na ipipresenta mo that you can present. 'Di ba? Wala. Di wala din. Diba? Sabi dito, thus, such order of the court cannot be appealed as it will place the accused to double jeopardy. Yun na nga, mga kababayan, hindi na sila nakapag-apila kasi double jeopardy. Pero, syempre, August 7, ano ngayon? August 29. Diba? The court noted that the only way it will reverse its judgment is if it committed grave abuse of discretion but the prosecution was silent on the matter. Wala. Kailangan daw merong grave abuse of discretion. Kumbaga inabuso ng mga nagpatupad na ito ay mga kababayan ng presiding judge. Kasi sinasabi niya ay mahina nga yung kaso. Pero kung mapapatunayan nila na nag-grave abuse, 'di ba? Of discretion, o may grave abuse of discretion, ay pwede itong ma-reverse. Pero wala naman daw ginagawa, napakatahimik daw ng mga prosecutor or prosecution. So wala. Having failed to cite any instance of grave abuse of discretion on the part of the court. Kasi kailangan nilang kailangan nilang kumbinsihin ng korte na hindi kayo patas, korte. Dinadaan nyo sa inyong kapangyarihan kasi kayo ang nakaupo. Nabayaran kayo. Parang ganon. Bata kayo ni Bongbong Marcos Jr. Ganon. Nilakad nyo ang lahat ng ito. Inutusan kayo ni Lisa Tanas. Sabihin ganon. Kasi alam mo mga DDS, ganon magsalita, di ba? Manang-mana kay Maharlika. Wala mga kababayan. Hindi sila pwedeng ganun magsalita gayahin si Maharlika. Dahil baka sila madisbar. Siyempre mga kababayan, RTC yung kinakalaban nila. Hindi sila pwede magsabi ng ganun. Wala, dinaya mo lang yan. Ikaw lang yung nagpasyan yan. Kompleto ebidensya namin.
Hindi nila pwedeng sabihin ganon. Kailangan sila ay mag-file lang ng kanilang mga evidence, a new evidence that they can present, but they have none. Nothing. Having failed to cite any instance of grave abuse of discretion on the part of the court, which is the only thoroughfare to vacating a judgment of acquittal, there is therefore no reason for this court to reconsider its order dated July 19, 2024. So ano pa yan? DDS. Mag-iiyakan na naman ng mga DDS dito, mga kababayan. Marami na namang sasabihin, wala. Nagsama na talaga ang dilaw at pula. Bakit, mga kababayan? As per PBBM, sabi niya dati, ako ay presidente ng 115 million, hindi ng presidente ni Digong. Hindi ako presidente ni Kibuloy. At lalong-lalo na, hindi ako presidente ng SMNI. At lalong-lalo na, hindi ako presidente ng Kingdom of the Devil lang. Ako ay presidente ng 115 million. Kayo lang naman ang sumisira doon sa samahan ng unit team na naging itim. Diba? Ano po? Sabi, GP, lagot ka kay Reynold Rubio ng ihikayat ng ANSAB. Grabe naman. Sabi ni Reynold, pag totoong hindi nakita si Kibuloy, unsubscribe na tayo. Nakita naman na Reynold, ito nga ikaw talaga Reynold bakit naman ganyan? Pinakita ko na nga ito, sino ba to? Papakita ko sa'yo ha. Alam nyo naman ng inyong abang lingkod, Joker, tapos masyado kayong ano dyan. Di ba? Di ba si Kibuloy po to? Di ba mukha ni Kibuloy ito? Reynaldo Rubio. Sorry na, wag kayo magalit, mga kababayan. Pinapasaya ko lang kayo. Masyado nang seryoso yung mga ibang mga vlogger na kasamahan natin, mga kakilala natin, kaibigan natin. Magpapakaseryoso pa ba kayo ng gusto? Ha? Ayaw nyo bang ngumiti? Mga kababayan, ayaw nyo bang humaba ang buhay nyo? Kay Kibuloy, hindi totoong makakaakyat kayo sa langit. Siya lang ang makakaakyat. Pero hindi sa langit. Saan? Sa rurok ng pagnanasa. Pero kayo, mga kababayan, pag kayo bumata, hindi rin kayo kaagad makakaakyat sa langit. Dahil tatagal pa ang buhay ninyo dito sa mundong ibabaw. Diba? Kaya magsaya kayo, tumawa kayo, ngumiti kayo, hanggat buhay pa kayo. Huwag kayong masyadong seryoso, baka mapaaga ang buhay nyo. Di ba si Kibs to? Di ba sabi ko, nahanap na si Kibs? Question mark. Pero hindi sa bunker. Bakit sinabi ko ba, mga kababayan, na kayo talaga? Diba? Kita nyo naman, nasa inyong harapan, tapos nagagalit kayo. Si Kibs yan Alangan naman ako yan. Hindi naman ako yan. Sige, Kibuloy ito, diba? Diba? Hindi ko naman mukha to. Di sana sabihin ko ako to. Hindi naman. O baka bukas sasabihin ko, nahanap na si Stephanie. Diba? Darna! Huwag kayong magalit, mga kabo. Gusto ko lang kayong maging masaya. Kasi magkakaiba. Sabi ko nga, mahirap yung masyadong seryoso sa buhay. Napapadali ang pag-akyat sa langit. Mahirap niyan kung hindi pa kayo sa langit mapunta, sa impyerno pa. At kapag si Kibuloy, mga kababayan, sigurado tayo yung mga tagasunod nito hindi sa langit mapupunta. Saan? Sa rurok ng pagnanasa. Diba? Sabi ni Percival, kaya pala hindi mahuli-huli si Kibuloy, kasama pala siya sa barikada ng mga pulis. Enjoy lang kayo. Huwag kayong masyadong seryoso, mga kababayan. Makikita nyo naman pag seryoso ako, seryoso. Pag seryoso yung topic, seryoso rin ako. Pero pag hindi seryoso yung topic, sigurado, nakangiti kayo. Di ba?
Oh. Sana sinama ko na rin si Bantag. Medyo mahirap eh. Diba? Okay, so mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa pagsama ngayong gabi. Sorry late po ang ating live kasi nga busy ako kanina. Napagod din tayo kahapon. Okay, so magkita-kita po tayo muli sa mga susunod nating vlog. Huwag po kayong magsawa, huwag kayong mag-aansab. Mawawalan kayo ng kasiyahan. Diba? Ilan lang ang mga joker na vlogger dito. Mike Cervera. Sino pa? Si Tamski. Si Chris Ulo. Ako, mga kababayan. Oh. Tapos gusto nyo ba kumonte? Hindi nyo na ako pinanood kapag sumama na ako sa mga seryoso. Diba? Joke lang. Bahala kayo sa buhay nyo, mag-unsub kayo o hindi, pero love ko kayo. Ha? Thank you, sabi. Sabi, Minandron ni Badura, JP Kambal ni Kibulok yan. Hindi po, edit lang yan. Hindi yan si Kibuloy talaga. Pero inyo yung katabi, Kibuloy din. Yeah, Kibuloy din yung katabi. Diba? Si Mima pa, diba kasama? Ayan Kibuloy din Kibuloy din. Diba? Dapat si Atty. Torion ang sinama ko. Hindi ko na nga sinama dito yung sagutan nila ni Noli Di Castro eh. Hindi, sa totoo lang, kanina kasi sa pagod ko kahapon, syempre, dami kong inasikaso kanina kasi kahapon, nakatutok lang ako sa inyo, di ba? Dahil gusto nyo, nagre-reply ako. So, marami akong ginawa kanina. Nung naging busy ako mga kababayan, sabi ko parang wala akong maiko-content Teka lang, para sumaya ang araw ko, sumariya rin ang araw nila, magsama-sama kaming sasaya. Diba? Alright, so once again mga kababayan, thank you so much to every one of you. At sana wag po kayong magsawa. Mag-ingat po kayo palagi at syempre mga kababayan, God bless us all. I love you. Bye! Lanlan, thank you. Bati muna ako bago Paquito Esguerra, shoutout Shamsia Agapito, Diomedes Agbuis, Ilis Kasi, Paquito Esguerra, Celso Marquez, Yolanda Yamada, Semi Celeste, Riza Tienza, Puzong Iname, Kaya Percival Kilop, Lino Fernando Aichang Lanlan, Daniel Gatus, Hermes Rodriguez Valdez. Taba ng utak ng gumawa niyan. Minandro ni Badura, Chris Contawe, Daniel Gatus, Erlinda Navarrete, Lanlan, sino pa ba? Aichang, Percival Kilop, Allen Arsenas. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Roberto Janco, Daniel Gatus, Reynaldo Rubio, Paulito, Gemma Ramirez, at sa lahat po ng mga hindi ko nabate, pasensya na. Thank you, maraming salamat once again. Bye-bye guys, see you. Erlinda Navarrete.